pong buksan ang ating mga Bible sa aklat po ni Daniel. Ito po ay nasa Lumang Tipan, pagkatapos po ng Isaiah, Jeremias, Ezekiel, pagkatapos po Daniel. Okay. At ating pong buksan sa kabanatang 9, chapter 9. Nais ko po na tayo po ay makinig na mabuti at medyo magiging technical ang ating pag-aaralan. Mayroong mga numbers ang involved, kayo po man. Ito po ang mga bilang patungkol sa mga taon na lumipas, ang mga bagay na dumarating. Ang ating pong paksa na pag-aaralan, base po sa mga talata nating babasahin, ay patungkol po sa 70th week, yung pong ika-70 prophetic week o linggo na binabanggit po ni Daniel na hindi pa lumilipas sa ating kapanahunan. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. So, inyo po nabuksan sa kabanatang 9 at tayo po magpasimula sa talatang 24. Ang lungsod na ito at ang iyong mga kababayan ay binibigyan ng 490 taon upang tigilan ang pagsalangsang, layuan ang kasamaan at pagsisihan ang kasalanan. Pagkatapos, iiral na ang katarungan at magaganap na ang kahulugan ng pangitain. Itatalaga na ang dakong kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos na muling itindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos, ay lilipas ang 49 na taon. Okay, tayo po tumigil doon. So, wag niyo pong alisin yung mga Bible dyan sa chapter 9, verses 24 hanggang 29. Sapagkat ang mga talatang yan ay mahalaga. So, gaya po ng aking nasabi, listen, ang chapter 9 ng aklat po ng Daniel, ipinapaalam po sa atin ang 70 mga prophetic weeks na kailangan pong maganap bago po ang kasalanan ay magkaroon ng katapusan at walang hanggang katuwiran ang magpapasok po sa nalikha ng Diyos. Okay. So sa mga talatang yan, na ating pong binasa, binabanggit ang 70 prophetic weeks. Ang mga 70 mga linggo na kailangan dumaan sa sangkatauhan at magkaroon po ng katapusan ang kasalanan at ang walanggang katuwiran magpapasok sa nilikha ng Diyos. So, there are about 70 prophetic weeks in all. At sa verse 24, sinasabi po, 7 week, o yung pong binasa natin, sa verse 25, kung tayo po ilulundag, basahin po natin sa verse 25, unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos na muling itindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos, ay lilipas ang 49 na taon. Kaya dito po yung ating mapapansin na sa inyong mga English Bible, sinasabi ang 7 weeks. Okay, 7 weeks. Pero dito ay kagad na translate na isinalin na sa 490 days or years o 49, okay, apat na po o 49 years. Paano po nakuha ito sa ating translation sa Tagalog? So buksan natin yung transparency. Listen carefully. Okay? Ito po ay ng aking pasimula, medyo technical kaagad. Sa verse 20, sa verse 24, sinasabi, meron pong 70 weeks, okay? Ito ang mga prophetic weeks. Ngayon, sa verse 25, sinasabi sa atin, ito po ang rebuilding of Jerusalem. 7 weeks po yan. 7 weeks.
Ang 7 weeks, sa isang linggo po, ilan ang araw? 7. So, 7 times 7 equals 49. 49. Okay? Sa bawat araw, sa bawat araw ay sinalin natin sa isang taon. So, hindi mo papansin sa verse 29 o sa verse 25, merong 49 na taon sa muling pagtindig ng syudad ng Jerusalem. Hindi mo napansin doon? Sa verse 25, ito po ay 49 years sapagkat sa bawat araw ay isang taon. At nung pong gawin ang syudad ng Jerusalem, ginugol po ang 49 years at ito po ang 7 weeks. Sino po nakasunod noon? Okay. Ngayon na po sa verse 26, binabanggit doon ang 62 weeks. Mula sa pagtayo ng syudad ng Jerusalem at hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, 7 times 62 is 432. Okay, 432. So, meaning 432 years. So, yun po ang binubuo ng 62 weeks hanggang sa pagpako ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba kayo namamangha? Dito ay isang pangitain na ibinigay ng Diyos kay Propeta Daniel. Makinig po kayo mabuti. Ito ay hindi pa nagaganap. Kaya dito sinabi ng Panginoon sa kanya, merong 70th, merong 70 mga linggo na kailangan lumipas para magkaroon ng katapusan ng kasalanan at pagpasok ang walang hanggang katuwiran ng Diyos sa buong sanglibutan. So dito sinabi muna paano po na-divide yung 70 weeks. Sa pagtatayo ng building, 449 weeks, ito ay 49 years, itong 7 weeks. Yung 62 weeks naman, ito po ang panahon hanggang sa panahon ni Daniel, hanggang sa panahon ng pagpako at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So ang total po nito ay 62 plus 7 equals what? 69 weeks. Pero sinabi sa atin sa verse 24, 70 weeks ang dapat maganap. Hindi ba? So, sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, naabot ang 69 weeks, naganap na. So, ang ibig sabihin, yung pangitain, sapagkat po ang Book of Daniel at Revelation, may pong kaugnayan yan. So, ang 69 weeks, kagad, dito po tumigil ang relo, ang kamay ng relo para sa bansang Israel. Okay? So, ang ating pong paniwala, listen, yung 69 weeks, tumigil po yung relo para sa bansang Israel. Tumigil yung relo para maabot natin yung 70th week. So, ang 70th week po, yung ika-70 linggo, ito po ang panahon na muling kumilos ang kamay ng prophetic clock ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Diyos. Amen? So, ang ating pong paniwala, hindi ba kayo nagtataka? Listen, mula sa pagpako hanggang sa panahon ng 70th week, meron pong naghihintay ang Diyos ng almost 2,000 years. Andiyan ba kayo? Pagpako at muling pagkabuhay ng Panginoon, yun ay almost 2,000 years na nagaganap at sa ating kapanahunan, okay, doon nagpasimula ang maganap ang 70th week. Kaya marami mga scholar ang paniwala, tayo po ay nasa huling linggo na ng prophetic week na sinasabi ni Propeta Daniel. Kayo ba'y nakasunod? Hindi ba kayo magtataka, bakit po ang relo ng prophetic clock ng Panginoon ay tumigil sa pakibaba? Sa 69 weeks. Bakit po nung nabuhay na maguli ang Panginoon, namatay sa krus, bakit hindi naganap yung 70th week? Bakit naghintay ang Panginoon ng halos 2,000 years? Pakita sa Brother Bong. Bakit hindi dito kagad dumating ang 70th week? Bakit naghintay muna ang Diyos halos almost 2,000 years bago magpasimula ang 70th week? Ang dahilan po niyan ay ang pagporma ng katawan ni Kristo. Yun po ang pinakadahilan bakit hindi kagad
dumating yung 70th week. At sa ating pong paniwala at ang aming tinuturo sa inyo, okay, ang 70th week, basahin po natin, ito po ay nasa verse 27 ng Daniel. Okay. Daniel chapter 9 verse 27. Dito po ay binabanggit ang patungkol sa ika-70 linggo, yung 70th week natin pinag-usapan. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Yung po, yung natitirang last week, yung 70th week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation and determined shall be poured upon desolate. So dito po natin makikita ang, ano po yon? Yung huling linggo o yung 70th week. Okay? Yun po ay mahalaga sa atin. At gaya po ng ating nabasa, at nais kong basahin sa wikang Tagalog para medyo maliwanag sa atin. Ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Okay? 7 taon. Ang ibig po sabihin nun ay 1 week. At sa bawat araw ay 1 taon. So, kaya dito sinabi kagad ay 7 taon. Yun po ba yung maliwanag? Okay. Pagkaroon po ng 3 taon at kalahati, 3.5 years, pipigilin niya ang paghahandog. Sino pong tinutukoy dito? Ang Antikristo. So, sa 70th week, binabanggit na dito ang Antikristo. Okay? Pagtapos daw ng 2 o 3.5 taon ng linggong iyon, pipigilin niya ang paghahandog sa Diyos. Itatas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa mga naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa Kanya. So dito ating mapapansin, yung 70th week ay nahati sa, ano po yung kalahati ng 7 araw? 3.5, hindi ba? So dito po, Brother Bong, ito pong 70th week. So sa ating pong paniwala, listen carefully, yung pong huling linggo, at ngayon po, listen, tayo ay nabubuhay na sa huling linggong ito na binabanggit po ni Propeta Daniel. At sana po maliwanag na sa atin paano tayo nakarating sa ika-7 linggo. Okay? Duman na yung 69 week at naghintay ng Diyos ng halos 2,000 taon para makarating tayo sa 70th week. Kaya sa atin po sinasabi sa inyo, mga bagay na nangyayari sa nakaraan ay may kinalalaman po sa Old Testament at sa New Testament. Hindi lang po tayo naghuhula at nakikinig at nakikipagbalita. Ito po ay ating tinitignan kung paano ito kumikilos sa mga talata na mga sinabi ng mga propeta na magaganap sa mahuling kapanahunan. Okay? At sa ating pong paniwala, tayo po ay nasa pasimula na, the early stage of the 70th week. At ang 70th week sinasabi, ito'y nahati ng 3 taon at kalahati at 3 taon na kalahati. Kung pagbubuhin po natin ito po ay 7 taon. Yung unang bahagi po ng 3 taon at kalahati, ang ating tinatawag na revival. O yung pong latter rain revival. Ito pong pagbubuhos ng masaganang ulan ng Diyos. Yung ulan dito ay binabanggit ang Espiritu ng Diyos. Tinatawag ito ay without precedented, walang katulad na pagbubuhos ng ulan ng Espiritu ng Panginoon. Okay? At pagkatapos po ng 3.5, sinasabi, pipigilin niya ang paghahandog. At dito po, mahayag na si Antikristo. Okay? Mahayag na si Antikristo, ito po ang pagpasok ng dakilang kapighatian, the Great Tribulation. Okay. Sa 3 taon ng revival na pagbubuhos ng Diyos, ng kanyang Espiritu, okay, ito po yung nagpasimula pa lamang sa mga ilang mga siglo. Kung nyo papansin ko, yung po nag-aaral sa mga revivals, ito po ay palakas ng palakas. Ang ibig sabihin, lalo na po ngayon ang ating nakikita ang bansang Israel, no? Mayroong mga side bets patungo sa bansang Israel. 1948, naging bansa, naging nasyon muli ang bansang Israel sa loob ng maraming mga taon. Siya po hindi kinikilalang bansa. Ito rin ang panahon na binuhos ng Diyos ang masaganang ulan sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Okay? Kapag binuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan, nandiyan ang kaligtasan, ang mga tao nagbubuksan ang kanilang mga mata
Okay? Nakikita nilang Panginoon sa kanyang kalwalatian. Maraming tumatanggap, nagbabago ng mga buhay, maghimala. Alam niyo kung ating babanggitin mga pagbubuhos ng ulan ng Diyos sa nakaraan, ito lang pasimula pa lamang ng masaganang ulan na ibubuhos ng Diyos sa sangkatauhan. Ano pong purpose ng Diyos? Bakit niya ibubuhos ang masaganang ulan? Ang purpose po niyan para bigyan niya ang sangkatauhan ng bawat sa atin na pagkakataon na makita ang himala ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan at maikalat ang kanyang ebanghelyo bilang saksi para wala pong dahilan ng mga tao na sila hindi nila nadinig ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Iyon po ay kanyang gagamitin ang kanyang dalawang saksi na binabanggit po sa Revelation chapter 11. Okay, yung kanyang dalawang saksi. Hindi po ito si Moses, Elijah, si Enoch. Ang mga evangelical po ngayon, sila po nalilito. Sapagkat hindi nila alam kung sino yung mga dalawang taong ito. Okay, akala nila si Moses, o si Enoch, o si Elijah. Mga matatandang mga galing lumang karakter ng lumang tipan. Lalabas daw ang sa kanilang bibig ang mga apoy. Alam po ninyo, ang dalawang saksi dito ay sumisimbolo sa mga Kristiyano at ang ating Panginoong Kristo. Meaning, kaya dalawang saksi, sila ay puspos ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Amen? Siya ang ulo, siya pong lingkod ng Panginoon. Kaya dalawa sila, ang lingkod ng Panginoon walang iba kundi ang ulo at ang katawan. Ang ulo ay walang iba kundi si Kristo at tayo ang kanyang katawan. Kaya ang hinihintay ng Panginoon, kaya naghihintay ang Diyos mula sa 69th week. Kailan ba naganap yung 69th week? Sa pagkapako ng Panginoong Kristo, doon natapos, hindi ba? At ang kanyang muling pagkabuhay, doon tumigil ang relo ng Panginoon, yung prophetic clock. Tumigil. Hanggang ito'y muling, umikot muling kamay ng Panginoon, yung prophetic na clock na yon, noong magpasimula na yung latter rain revival, yung 70th week. Kaya ito pong sequence of events, ito pong pagkasunod ng panahon bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nandiyan ba kayo? So, tayo po nandito, kaya ang lingkod ng Panginoon, ang Diyos ay naghihintay ng almost 2,000 years para maporma ang kanyang katawan, ang mga deliverer, okay, ang mga first fruits, ang mga pangunahing bunga, para sila maging karapat-dapat na maging bahagi ng dalawang saksi ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang gagamitin na tayo papasok na sa 3.5 years na latter rain revival. Sila mga victorious Christians. Hindi po mga ordinaryong mga Kristiyano ito. Ang ibig sabihin yung sinasabing ordinaryong mga Kristiyano, nag-a-attend lamang sa church kapag gusto nila, kapag tamad sila, may umulan. Alam po niyo, hindi sila nag-a-attend. Hindi po. Ang mga taong ito, they mean business with God. Okay? They have a heart for God. Kaya, it took the Lord almost 2,000 years to form them. Noong pong mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, mula noon, marami na mga taong naging mahalagang bahagi niya, an important, integral part of the Lord. Mga tao at mga babae, sa loob ng 7 taon, naging bahagi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, dito po ating makikita, pagkatapos ng 3.5 taon, ang panahon ng paghari ni Antikristo. Kaya dito sa kalagitnaan, the 2 witnesses are overcome in the middle of the week, sinasabi sa Revelation, meaning, dito po, dahil dito, sa 3.5 years, ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya wala pong panahon at hindi po maka-emerge dito ang Antikristo. Sapagkat ang mga Kristiyano, they are filled with the double portion of God's Spirit. Pero kapag inalis na ng Diyos, okay, inalis na ng Diyos after 3.5 years, ang anointing, the double portion, the power to witness, okay, doon pa lamang mahayag ang Antikristo. Meaning dito, ang mga 2 witnesses, ang mga Kristiyano, puspos ng kapangyarihan ng Diyos, they will be overcome sapagkat ang kanilang testimony ay ma-overcome in the cities of the world. Yan po sinasabi sa Revelation 10 and 11. Okay? Ma-overcome, papagtagumpayan ni Antikristo ang kanilang patutos sapagkat ang Diyos mismo ang mag-aalis nito. At ang mga dito na po ang panahon ng takbuhan, sinasabi ng mga Kristiyano at ng salita ng Diyos. So the prophetic clock resumes ticking for the
for the nation of Israel at the beginning of the week. Dito po. And then, at the end of the week, the Lord Jesus returns in His kingdom. Kaya pagkatapos po ng 3.5 years dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay muli nang babalik. At sinasabi, alam po ninyo, after 3.5 years, the Great Tribulation, meron pong buhay pa. Okay? Nandiyan ba kayo? Dito sapagkat, yung mga two witnesses dito ay ingatan po ng Panginoon. Sa 3.5 years dito pagpasok, meron mga ilan sa atin ay tinakda sa tabak, tinakda na maging martir, subat iba ay tinakda ng Diyos na mananatiling buhay hanggang sa matapos ang huling linggong ito. Okay? Yan po sinasabi ng Biblia, sabi ni Pablo, tayo nabubuhay. Kaya meaning, sila meron nabubuhay sa pagbabalik ng Panginoon. Tayo nabubuhay ay ano? Ay kukunin ng Panginoon doon sa sasalubong sa Kanya. Okay? So we who are alive shall meet the Lord in the air. So meaning after 3.5 years, there will be the victorious Christians, the Elijahs ng Panginoon. Yung mga Kristiyanong mahina. Kaya dito po ating mapapansin na ang purpose ng mga deliverer, ng mga first fruits, ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay ngayon, yan ay para sa mga mahina mga Kristiyano sa panahon po ng 3.5 years of Great Tribulation. Amen? Pero pagkatapos po ng huling linggo, the end of the week, the Lord Jesus will return. Amen? Praise God. Ito ba'y maliwanag? Kapag naunawaan po ninyo ang bagay na yan, yan po ay malaking bagay para sa atin. Kaya, ang hinihintay po natin ngayon ay mga bagay na gagawin ng Diyos sa unang tatlong kalahating taon ng ika-70 linggo ng prophetic weeks nito na sinasabing ni Propeta Daniel. Okay? Ito ba yung maliwanag? Amen? So, we have that in the scriptures at Daniel chapter 9 verses 24 to verses 29. Yan ba'y pwede natin paliwanag sa iba? Pwede natin paliwanag? Pwede bang hingin ko sa inyo paliwanag yon? Ano yung verse 24? Sinasabi yung 70 weeks, hindi ba? Sa verse 24, yung pong prophetic weeks. Kapag naganap na yung 70 weeks, ito po ang katapusan ng kasalanan. At pagpasok ng walang hanggang katuwiran Diyos sa buong sanglibutan. Subalit yung 70 weeks na yan ay na-divide. Okay? Yung 7 weeks, yung 49 days, 49 years, sa verse 25, listen, bilang summary, sa verse 29, 49 years, sinasabi sa Tagalog ninyo kaagad, yan ay ginugol sa pagtayo ng templo, at yung nanalabing 62 weeks para maging 69, ay yun ang panahon nung ibigay ang utos hanggang sa panahon ng pagpako ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem at sa kanyang muling pagkabuhay. At doon tumigil ang kamay ng relo, yung prophetic clock ng Diyos. Ano pong purpose noon? Bakit tumigil? At dumating pa lamang nagpasimula, kumilos muli ang kamay ng relong ito nung magpasimula ang Latter Rain Revival, yung 3 kalahating taon. Okay? Yung last week, yung 70th week ay nagpasimula na sa ating kapanahunan. Kaya sasabihin natin, kailan na tayo ngayon, nasa kapanahon na tayo, nasa 70th week na tayo sa huling linggo na sinabi ni Propeta Daniel. At ang huling linggo ay nahati ng 3 at kalahati. 3.5 years. Nasa verse 27 yan. Ipakita ninyo. At ang 3.5 years, yan ang latter rain revival, yung masaganang ulan, na sinasabi po ng Biblia, yan po yung nasa Old Testament. Yung latter rain, nandiyan po yung sa Joel 2.28, Hosea chapter 6 verse 3, Zechariah 10.1, James 4.8. Ang latter rain na yan ay binabanggit sa araw sa buong Biblia. Okay? At dito na po tayo sa early stage ng latter rain. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Okay. Ngayon, pagkatapos ng 3 taon at kalahati, magpapasok na tayo sa Great Tribulation.
yung dakilang kapighatian. Ito ang panahon ng paghahari ni Antikristo. Okay? So, sa mga evangelical ngayon, tinuturo na ngayon, any moment, na tinatawag nila magkakaroon ng rapture. Kung may mahalagang bagay po, sapagkat ang Biblia, kapag mayroong mahalagang baging kapanahunan na mangyayari, ito po kanyang binabanggit. Pero kung yung papansin sa lumang tipan at sa bagong tipan, wala pong rapture. Meaning, yung salitang rapture ay wala po sa Biblia. Yung biglang paglubog ng mga Kristiyano, mga pisnisyon yung maiiwan, okay, mga bata nasa mga nursery ay mawawala, wala po sa Biblia yan. Okay? Darating ang Panginoon ang kanyang pangalawang pagbabalik. Okay? Walang dalawang second comings. Sapagkat sa evangelical na katuruan, okay, yung rapture, yun ang unang pagdating niya, pangalawang pagbabalik niya, pagkatapos ng 7 taon, ng kapighatian, na rapture na tayo, yun ang tawag nila, ang mga Hudyo maiiwan dito, pagkatapos ng 7 taon, babalik na naman dito ang Panginoon, para itatag niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. So parang pangatlong pagdating ang binabanggit. Pero sa Bible, meron lang isang pangalawang pagbabalik. Nandiyan ba kayo? At bakit po kailangan tayo ma-rapture? Pagdating ni Antikristo, takot ba tayo kay Antikristo? Ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoon, babaguhin ang ating katawan. Sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, listen, pagtunog ng huling trompeta, imagine, sa pagtunog ng huling, at the sound of the last. So meaning, merong first, second, third, and seventh. Di ba? Yan ang binabanggit sa Bible. Merong 7 trompeta at sa huling trompeta, tutunog ang trompeta ng Diyos. Merong mga events sa bawat trompeta, merong mga pangyayari sinasabi ng Biblia. Tayong nabubuhay, sabi, magbabago ang ating mga katawan. Yan po yung nasa Biblia. At ang katawan nito ay papalitan ng isang katawan na hindi na nabubulok katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po sinasabi ng Biblia. Nandiyan ba kayo? Kung meron na tayong bagong katawan, paano pa tayo matatakot kay Antikristo? Okay? Kaya, ayun pong mga katuruan natin sa nakaraan, hindi po ganong matatag sa salita ng Panginoon. Okay? Mga tradisyon nating tinanggap. Gayunpaman, ito ginamit ng Diyos sa nakaraan, pero ngayon, sa huling kapanahunan, ibinubuhos ng Diyos sa kanyang masaganang ulan, gayunpaman, ibinabalik tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Ibinabalik ng Diyos ang katotohanan ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, kung tatanungin tayo, nasaan na tayo sa ating kapanahunan, nasa huling linggo na tayo ng 70 weeks na sinasabi ni Propeta Daniel. At tayo na sa unang kalahating, sa 3.5 years na sa early stage na tinatawag natin latter rain. Okay? Yung pong sequence of events na mangyayari. Latter rain and great tribulation. Okay, yun lamang, mayroong mga side bets po patungkol sa bansang Israel na nangyayari ngayon. Pero ito po ang main events na mangyayari. Okay? Paliwanag po ba? Kaya, pero ang purpose po ng ating pangangaral ngayong umaga ay yung pong sa pagitan ng mga taon ng 69 week at 70th week, yung 69 na taon o linggo hanggang sa ika-7 linggo. Bakit ang Diyos naghintay pa ng almost 2,000 years bago niya muli yung kanyang relo na bansang Israel ay muling kumilos? Andiyan po kayo? So, gaya na aking nasabi, listen to this, pag-usapan natin sandali. Yung latter rain revival, andiyan po kayo? Okay, kailan ba nangyayari yung 3.5 years? Ito po ang unang, bahagi ng 70th week. Now, during the first half of the week, the saints of the Lord will receive double portion of the Holy Spirit. Kaya sa unang 3 taon kalahati po ng 70th week, ang mga binanal ay tatanggap po ng 2 bahagi ng Banal na Espiritu Santo para po, in order to bear witness to all the nations of the earth. Para po sila'y magpatotoo, sumaksi. Okay? Sa lahat ng mga bansa sa sanglibutan, sa katahuan, sa persona, sa kalooban, sa karakter ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya ito po ang dahilan sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga ating pong paniwalang Revelation 10 and 11, it speaks about the latter rain revival. Now, gaya po na aking nasabi, napakaraming mga talata na binabanggit po sa Old and New ang latter rain revival. Kapag sinasabi natin latter rain, yun po ang masaganang ulan. Okay? Ng Espiritu ng Diyos. Now, this angel po in chapter 10 is the angel that bring the latter rain revival. Meron pong sinasabi sa chapter 10, ang anghel, isang makapangyarihan na anghel, ito po magdadala ng latter rain revival. At siya rin ang iihip sa ikapitong trompeta. Sa verse 1 ng chapter 10-11 sinasabi, and I saw a mighty angel. Nakita ko sa napakalaki o makapangyarihan na anghel. In every church, there are angels na nakasign dito at sa ating buhay. But in this revival, this is a mighty angel na binabanggit ng Panginoon. Kaya, it is a mighty angel, meaning this is going to be a very strong revival. Amen? Napakalakas na dumating na revival. Kaya sinasabi, unprecedented. Walang katulad. Ang ating nadinig ng mga revival sa nakaraan para mga sporadic lamang, sa isang lugar lamang. Nung nakaraan na 1980s, nakaroon po ng revival sa Indonesia. 1980s lang, no? Ang mga Kristiyano yung nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Ang communion nila, wala silang alak o yung katas ng ubas. Ito yung nagbabago, okay? Nagkakaroon ng katas ng ubas. At ang kanilang damit, halos ng linggo na. Amoy sariwa pa, bagong palansya, pero halos sila nandoon, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. At marami pa mga revival na binanggit sa nakaraan. Okay? Ang mga patay, nakakalakad, etc. These are the signs of revival. Pero ang revival na dumarating, it will be a strong one. Amen? It is a revival, listen, characterized by strength. Ang revival na ito dumarating ay isang revival na ang katangin nito ay sa pamagitan ng kalakasan. Bakit po kailangan ng kalakasan sa panahon nito? Kung inyo pong iisipin at pag-aaralan ang mga kondisyon ng mga bansa sa buong sanglibutan sa kasalukuyan, listen, particularly po ang mga Western nations na mga Kristiyano, tayo rin ay pumupulot sa kanila, the church is despised, being money-loving. Okay, lalo na sa Amerika, Europa, ang iglesia po doon, ng mga Kristiyano, ay nahamak dahil ang brand sa kanila puno ng pag-ibig, sa salapi, wala na sa uso, pulling for money, just wanting for members. Sa kanila, it is a powerless thing, ang iglesia. So, God is going to give to the people that follow Him enormous strength sa ating kapanahunan. Ang mga taong totoong human business with God, talaga sumusunod sa Kanya na nalubusan, na walang pasibali, ipagkakalob ng Diyos sa kanila ang napakalaki at napakadakilang kalakasan. Kaya at the same time po nito, kasabay po nito, kung nais mo nating matignan ang kalakasan na nangyayari ngayon sa spiritual na kaharian, okay? Meron dalawang kaharian ngayon na ating inaharap. Ang physical na kaharian na ating nakikita at ang mga spiritual na kaharian kung nasan gumagala ang mga spirito, maging mabuti o masama. Okay. At the same time po nito, if you want to realize the strength of the spiritual realm, it is also increasing. Okay? Ito'y lalo lumalago din at tumitindi. Kung inyo pong ikukumpara sa kasalukuyan, ang spiritual na kadiliman sa 10 taon na nakakaraan, makikita po ninyo. Nakita po yung aking napas sabagat almost 20 years na kami being Christians. Kumpara mo ang spiritual na kadiliman sa 10 taon na nakaraan, malaki pong pagkakaiba. Tignan na lamang ninyo po ang sa television, tignan nyo ang narating niya. Ang gali, mga asal na mga tao. Kaya malaki pong pagkakaiba. You will see the difference. So, sinasabi ko na po sa inyo, halos 7 taon na, the day will come when it will be impossible to resist sin. Darating ang panahon na magiging imposible na ating tanggihan ang kasalanan. Unless, maliban, ikaw ay nabubuhay na war-tight for God, na talaga maigpit ang iyong pagkadikit sa iyong ating Panginoong Jesucristo.
Kung hindi ka nabubuhay ng ganito, you will not be able to say no to fornication. Hindi mo masasabi ang hindi sa pakikiyapid. Alam ba natin ang ibig sabihin ng fornication? Pagsasama na hindi mag-asawa o pinagpala ng Diyos at ng kanyang mga lingkod. You will not be able to say no to alcohol. Hindi mo makatanggi sa alcohol. We're close to that now. Actually, we're not close. We're in it right now. Di ba? Nandito na tayo. Even though you realize the consequence to your family, kahit na yung natatanto po ano magiging bonito sa inyong pamilya, to everything, it will be catastrophic, sinasabi. Maging ito, maging buwan ito, ay hindi mo na pagtatanto, ito'y magiging malaking kapahamakan. At yan, you cannot help it, hindi mo mabata. You are being pulled because of the pull of the demonic pull. Okay? That is strong for alcohol, for sex, for perversion, for things like child molestation. Ito po nagiging matindi ngayon. Ang atak ng mga demonyong ito. Sa alcohol, sa sex, sa kasamaan, sa pornography. Ito, mga child molestation. Sa Amerika, mga pastor, mga Sunday school teachers, minsan nakakulong dahil sa child molestation. Ang pull ng demonic ay napakalakas. Being pulled, not able to stop it, hindi nila mapigilan. Realizing your family is gonna be destroyed. Sa kabila na alam nila ang kalambong sambayan ay mawawasak, they are being pulled along. It's gonna get worse and worse and worse sa ating kapanahunan. Paggrabe na paggrabe. Righteousness always is a question of strength. Strength, ang katuwiran, ang katanungan nito ay lagi ay kalakasan. Di ba? Kalakasan. Almost anybody will do right if they are strong enough, hindi ba? Lahat dito ay nice gumawa na mabuti kung sila'y merong sapat na kalakasan. Nakagawa tayo ng mali dahil tayo ay mahina. Kaya sinasabi natin, our spirit is weak. Okay, our spirit is willing, but our flesh is weak. Ang ating spiritong kusa, gusto, pero ang ating mga laman ay mahina. Most people do not want to sin. Okay? Maraming mga tao ay ayaw nila magkasala. They don't want to do that, but they cannot help themselves. Hindi nila mapigilan kalamang sarili at matulungan. They are just swept along. Natatangin sila. They do things they don't approve of. Nagagawa nila mga bagay na ayaw nila. Yun po isang issue of strength. Kalakasan. And we are in the time iniquities is so strong. Nasa kapanahonan tayo ng kasamaan na napakatindi at napakalakas. Kaya listen, kaya aming dinidiin ang mga pagdalo sa gawain ng Panginoon. Listen, the church is got to become a fortress. Ang iglesia ng Panginoon, ang kapulungan ng mananampalataya, ganang ginto, pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Kailangan ng iglesia ng Panginoon ay maging fortress, meaning isang buog, isang kuta. Kung saan ang mga tao ay magpapasok at makakadama ng sapat na kalakasan at that point sa kanilang pagdating, sa pagpasok, sa pangangaral. Hindi ba napapansin? Madalas dito ay nananawagan tayo sa altar para isuko ang mga kahinaan natin. Ang nais po namin doon, kayo ay gumawa ng isang resolusyon, isang kapasyan sa osin, sa isip ninyo, sa puso ninyo, para sa paglabas ninyo, alam ninyo, kayo nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang iglesia, ito ang purpose na inyong pagtitipon dito, na ang iglesia ay nagiging kuta mo kung saan paglabas ninyo, nakagawa kayo ng desisyon at nakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang iglesia po sa ating kapanahunan, kung lang 3 points at conclusion, hindi magiging sapat ito. Kailangan talaga ang bakal ng determinasyon sa ating kasalukuyan. Andiyan po kayo? So, ang aking po sinasabi sa inyo, kailangan gumawa ng tamang resolusyon. At kayo po, kung hindi kayo nakagawa nito, kayo po ay babaksak at hanggang sa kawakasan at pagkasira ng laman at kayo magiging mapalad kung hindi nyo mawawala ang inyong mga kaluluwa. Alam po ninyo ang sinasabi, ito po ang nangyayari sa mga tao. It's happening today in your neighbor. Sa mga tao sa paligid ninyo.
they're shooting themselves, binabaril ng kanilang mga sarili, they are drinking themselves to death, they are on crystals, di ba? Ang mga tao nasa kapaligid nyo, gumagamit na shabu, alcohol, etc. Umiinom, they cannot help it. Hindi nila mapigilan. And the only thing with enough strength to stand against this demonic onslaught is the Spirit of God. It's the Spirit of God. Ang tao lang ang makakatayo, sino man, ang makakatayo laban sa mga demonic na pagpwersa nito at laban sa atin, pagpatay sa atin, ay ang Spirit ng Diyos. And this revival that God is sending is gonna be mighty. At ang revival, kaya po, ang revival nito na ibubuhos ng Diyos at dumarating, ito po ay makapangyarihan. Nandiyan ba kayo? It will be characterized by strength that will enable people during the period of revival to serve God para tayo po'y makapaglingkod sa Diyos. So gaya na nga tinasabi, Antichrist will not be able to be revealed. Si Antikristo po ay hindi po siya makayanan na siya mahayag sa panahon po ng revival habang ito nangyayari. Nandiyan ba kayo? Dahil po ang mga tao ay meron po sapat na kapangyarihan sa Espiritu ng Kaharian, kaya sa tuwing po ang Antikristo ay gustong lumitaw, ito ay kagad binabaksak ng Espiritu ng Diyos. But at the end of that period, at the end of that week, or after the end of 3 and 1/2 years, listen, God will lift the anointing. Okay? Alisin po ng Diyos. And there will come this great testings of the earth. And most people that has been saved in the latter rain revival will fall away. Kaya halos po, yung mga taong naligtas sa pagbubuhos ng masaganang ulan, sa mga taong pinili ng Diyos, sa inahanda ng Diyos, na maging deliverer, na mga Elisha at mga Elijah ng Panginoon, pagkatapos po nun, okay, sinasabi, after the latter rain revival, many na mga naligtas will fall away. Marami ang magbabalik sa dati. Marami ang tatalikod. Ngayon pa lamang nakikita na natin. Nandiyan ba kayo? Marami na tumatalikod. Sabat alam na lamang sila sa Diyos ay pagpapala, etc. Puro pansarili, sa laman. Kapag wala na nadudulot sa laman ng Panginoon sa kanila, ginhawa, etc., wala na ang panahon ng Diyos kanila. Yung lang meron silang nakukuha, doon na lamang lang kilala ang Diyos. Kaya dito po masusubok ang lahat. Amen? Masusubok. Kaya the love of majority will grow cold, and then the end will come. Doon pa lamang darating ang wakas. Yung pong sequence from now to the end. So, we are being prepared now. Yan pong lagi sinasabi sa inyo, we are being prepared now. Inihanda na tayo ng Diyos. Kaya sinasabi, ang mga officers ay papunta na sa kanilang mga tropa, nung po ang bansang Israel ay papasok na sa lupang pangako, at sinasabi, prepare the victuals for the host in 3 days. We are going to cross Jordan. Meron po symbolic meaning yan, na ang mga officer ay naghahanda ng pagkain para sa mga tropa, para sila po ay magpasok tumawid sa Ilog Jordan para angkinin ang lupang pangako. Ang River Jordan dito, it symbolized death to self. Ang River Jordan ay sumisimbolo po sa kamatayan ng ating sarili. Mga sariling kapakanan, sariling pag-ibig, mga sariling kalooban. Okay, now Jordan, it represents death to self. We are being prepared for this revival. So, that's what's happening now. Hanggang ngayon tayo inihanda ng Diyos. God is shaking our family. Di ba? Niyayanig ng Diyos ang ating sambahiyan. Is shaking everything, lahat ng mga pundasyon. Kaya, hindi po mapapansin lahat ng mga bansa. Mga yaman natin na tinatanaw sa nakaraan, gaya ng Japan, etc. Mga tao dyan halos nakasandal sa kanilang kayamanan. Lahat na sinasandal at mga pundasyon at tinatayo ng mga tao ay niyayanig ng Diyos. Is teaching us. Tinuturuan tayo ng Panginoon. And if we're sinning, kung tayo nakakasala, is warning us. Binabalaan tayo ng Panginoon. Warning us so that we will have a chance to pull back.
Kaya ang nais ng Panginoon ngayon is warning us. Kayo nakakaalam sa inyong buhay. Binabalaan tayo ng Panginoon at nais niya get our program together. Muling ibalik natin ang programa natin. Get back to our feet and fight on. This is what God is doing today. Amen? Certainly po, sorrow has been the portion of mankind since the first century. Ang kalungkutan at iba't ibang sari-saring mga bagay nangyari malungkot ang naging bahagi po ng sangkatauhan mula pa sa unang siglo, in the first century. Even in our time, famines, laganap ng kagutuman, pestilences, hindi ba? Ngayon ang heart disease, cancer, AIDS, sa kabila ng kabiasnan ng tao, siyensya, wala pa rin masumpungan na gamot at lunas dito. Earthquakes continue sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ngayon, nagbabadya sa atin sa susunod na taon, ang Y2K. Year 2000, ang pag-reset ng mga computers at pagtigil nito. Mga mainline computers na nagpapaikot at nagpapaikot sa mga malalaking mga bansa gaya natin. Nadinig sa Radio Veritas gaya na aking nasabi, we need 18 billion pesos to correct the millennium bug. At sabi ng ating gobyerno at ang House of Senate, we don't have that money. So sinasabi ng report sa akin na dinig, titigil ang kuryente, titigil ang lahat ng mga bagay sapagkat i-reprogram ang mga computers. And we don't have that access or resources na para ito'y makorekt. So, marami nagbabadya ang cashless society. Ngayon ay sinasabi, hindi na kailangan ng pera, okay, mga plastic cards, mga microchips, ito ay meron gumagawa sa Amerika, inilalagay niya sa mga tao. Lahat ng yan ay bahagi ng sanglibutan. Mga various afflictions, all these are the beginnings of sorrow. Lahat ng ito, okay? Ang Y2K ngayon, marami sa Amerika, buong sanglibutan ay naghahanda sa bagay na ito. Kahirapan na nagbabadya. Pero, listen, hindi po ito ang katapusan. E di pasimula pa lamang ng sinasabi, sapagkat po yung beginning of sorrows, yung Greek word of sorrows may be translated birth pains. E di pasimula pa lamang ng sa babaeng na manganganak. Ito yung kanyang pandaramdam. Ito'y sakit. Congratulations pala kay Brother RD. Brother RD, baby boy. Kaya lang, hindi nag-labor si Rosette, si Sarian, di ba? Pero dito, ang beginning of sorrow, it talks about the birth pains. All are necessary. Okay? Lahat ng yan ay kailangan sa atin. Andiyan ba kayo? We are not coming to the end of anything except sin and rebellion against God and His Messiah. Yan po ang nakakaroon ng katapusan. Kapag nakikita natin mga bagay na ganyan, Y2K, etc., yan ay pasimula pa lamang. Hindi po kamatayin ng kasalanan sa atin at ng ating pag-iimaksik sa Diyos. Amen? Nandiyan ba kayo? Yan ay kailangan, kaya ang Diyos sa ating nakita, tinigil niya yung clock niya sa 69th week sa pagkapako ng Panginoon hanggang sa year 2000 natin ngayon. Para Para maporma ang kanyang katawan, ang kanyang mga first fruits, ang kanyang mga deliverers. Amen? Yan ang po ang purpose. Kaya nangyayari ito sa ating sambayan, sa ating mga buhay. Amen? God intervenes in our life before we are so strengthened in our self-will. Kaya ang Diyos po ay makikialam na sa inyong buhay para tayo lubos na tumigas sa ating mga sariling kalooban hanggang tayo ay dalhin ng Diyos sa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. Kailangan siya makialam, kundi titigas na tayong titigas sa pagkapanginoon natin sa ating mga sariling kalooban. Amen? Kaya ang Diyos ay mag-intervene na sa mga bagay nito. Listen, the only freedom there is comes to a man when he accepts the absolute lordship of Jesus Christ over him. Yun lang po. Ang tanging kalayaan ay dating lamang sa isang tao kapag kanyang tinanggap ang lubos na pagkapanginoon Yesu Kristo sa kanyang buhay. Only then is he free. Doon lang tayo magiging malaya. Kung hindi tayo alipin ng Panginoon, alipin tayo ng demonyo. It is God's goodness that knocks down every stone in our life until there's not one left on another.
Kailangan ng Diyos, lahat ng mga bato na sa atin, kanyang baliktaran. Hanggang lahat ay kanyang mabaliktad. So the wars and pestilences and earthquakes, the Y2K are not the pain of death. Okay? They are not the pains of death. Yan mga hindi po abdi ng kamatayan o pagdaramdam ng kamatayan, except ang kamatayan ng ating kasalanan at pag-imagsik sa Diyos. Rather, they are the pains of life. Lahat ng ito ay mga habdi at sakit ng buhay kapag ang babaeng manganganak ay nagkaroon ng pagdaramdam at sinilang ang sanggol, ang buhay ang idinagdag sa kanila. Iyan ang nais ng Panginoon. And they are not the sign of the end of the age, rather, they are the birth pains of the creation in travail. Amen? So mga kaibigan, ito po mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Sana po naging maliwanag sa atin. Amen? Amen? So sana po, nasa na tayo ngayon, anong kapanahunan? In the 70th week of Daniel. Okay? So, tayo po lahat ay manalangin. Atin pong ipikit ang ating mga mata, please. Sa umaga ito, nais ng Diyos pagkaloob ang kanyang kalakasan. The revival that is coming, it will be mighty. The angel that will bring it is a mighty angel of God. Bago ang lahat ng mga bagay nito ay ating masaksihan at maranasan, tinigil ng Diyos ang kanyang prophetic clock, ang kamay ng rilong niyan, para bigyan chance ang bawat isa sa atin maporma si Kristo sa ating buong pagkatao. Kaya lahat ng mga bagay na dumarating sa atin, hindi itong katapusan ng sanglibutan, kundi katapusan ng kasalanan na nasa atin at ang ating pag-iimaksik laban sa kanyang kalooban, sa ating mga kanya-kanyang buhay. Kaya mga kaibigan at mga magulang, mga bata, mga kabataan, ano kaya mga bagay na nasa atin na inihipo ng Diyos? Ngayon, ipinapakita na ng Diyos na maliwanag sa atin ang mga bagay na dumarating. Ano kayang paghahanda? Kayo ba ay nakikipag-cooperate sa banal na Espiritu Santo habang kanyang ine-expose sa mga bagay, sa liwanag, sa ating mga ugali at mga asal? Na hindi kaaya-aya at bunga ng laman ng kasalanan at ng ating mga sariling kalooban. Ito po ang panahon, lagi binibigay ng Diyos, mga warnings, babala, kung tayo nakakasala at nabubuhay sa kasalanan na alam natin, we're still doing it, work of the flesh. Ang tagal mo na sa iglesia, pero wala pa rin pagbabago. Ang kahinaan mo hindi pa rin napagtatagumpayan. Ang ginagawa mo kesa ito yung tinutulungan ng Espiritu ng Diyos na ito'y patayin at mawala sa iyong personalidad, lalo mong pinapakain at lalo mo itong pinalalakas. Kung meron mga bagay sa iyong personalidad na tanging ikaw nakakalam, ito ang panahon na inilalagay sa liwanag ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng sapat na kapangyarihan at kalakasan na kanyang ipagkakaloob sa lahat ng nais sumunod sa kanya na lubusan. Ito ang panahon ng paghahanda para sa panahon na kanyang gagamitin ang kanyang mga saksis sa kapangyarihan nila naranasan. Sana maging bahagi ang bawat isa sa atin. Maging shelter tayo sa mga kapatid natin sa panahon ng kapigatian,
Sapat itong panahon na iingatan tayo ng Diyos. At sa kanyang mga Elijahs at sa kanyang mga Elishas, ang mga mahina sa pagtakbo nila sa mga syudad ng sanglibutan, tatakbo at hindi nakapag-compromise kay Antikristo. Sila'y tatakbo sa ilang at nandoon ang mga victorious Christian inihanda ng Diyos sa mahabang mga panahon. Sila magiging shelter ng Panginoon para sa mga mahina. Dito tayo inihanda ng Diyos. Kaya Panginoon, siya sa atin mo ang mga puso, sa aming mga personalidad, mga ugali, kasalanan na sa amin. Ang ina sa inyo ay nasa mga bandages pa sa akin nakikita. Nakaalipin pa kayo sa maraming mga bagay. Alipin, nakatali. Yan ang mga demonyong tumatali sa atin. Kung ayaw natin mismo tayong sarili pakawalan ng Panginoon, ang Panginoon mo walang magagawa. Kailangan ng iyong kalooban. Kailangan yung desisyon ngayong umaga. Walang exempted. Pasimula sa akin hanggang sa mga magagawa, mga workers, nagbubuhat sa mga sound system, nagkokontrol ito, Sunday school, mga bata, mga binata, mga dalaga, mga matatanda, mga ina, ama, tayong lahat. Kung meron pang maalipin sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ayan natin, mabasag ang tanikala ng kaaway sa ating mga ugali at mga asal. Alisin sa ating mga personalidad sapagkat mga bagay niyan ay magkakaroon ng kawakasan sa sinakop, sa ipapawid at dapat mauna muna sa ating mga puso at sa mga karakter at mga personalidad. Etong panahon para tayong karapat-dapat at tumanggap sa banal na hapunan ngayong maga. Humihingi ang Diyos na isang bakal na desisyon ngayong maga. Abang nakayuko tayo at nakapikit, ano kaya naging buhay natin? Nagwawalang bahala sa mga bagay spiritual, nagwawalang bahala sa pagtitipon ng mga binanal, nagwawalang bahala, nagpapabaya sa panalangin, nagpapabaya sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at nang umiiral sa atin, una sa lahat, at number one, at nangibabawa ang lahat ng bagay, maliban sa mga bagay na ito. Mag-isip ka, kaibigan. Ipinakita ng Diyos sa iyo kung nasaan na tayo sa kanyang timetable, sa kanyang kapanahunan. Hindi na siya nagbibiro. Ang mga bagay kanyang ipinahayag para tayo ay makapag-isip at magbago ng ating mga desisyon at direksyon sa ating mga buhay. Paano darating ang Panginoon kung ang kanyang iglesia mismo na babayang pakakasalan ay merong kapintasan, marumi ang kanyang damit? Wala siya, hindi po siya masasabi ng Biblia, walang dungis, kapintasan at kulubot. Kaya itong panahon, tumigil ang rilo ng Panginoon sa mahabang panahon at tayo naghihintay sa maling rapture kung saan mismo tayo mismo ang ating maugal at mga asal ay hindi pa nakaugnay, nakalapat sa sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayong hinihintay ng Diyos. Tayong hinihintay ng Diyos. Hinihintay niya ang kanyang mga Joseph. Sapat alam niya, merong 7 years of lean years and 7 years of plenty. Inihanda niyang siyang deliverer. At ang kanyang lingkod, head and body will mature in His thunder. Kaya mga kaibigan, what are your priorities today? What are your priorities? Ano mga prioridad mo? Karabakasando kuya ramakasande. Yaralabakasande kiyaremusanda. Yaralabakasando kuyaremusanda. Linisin mo ang aming mga kamay at ang aming mga puso, Panginoon, sa pagtanggap ng banal na hapunan. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo,
upang, O Diyos, kami maging karapat-dapat sa pagtanggap ng banal hapon. Panginoon, patawarin niyo po kami. Gawing malinis, O Diyos, ang aming buong pagkatao. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, kami gumagawa ng isang desisyon. Kami po ay gumagawa ng buong desisyon, buong kaisipan, buong puso. At ang desisyon na ito, Panginoon, sumunod kayo sa panalangin na ito. Iibigin ka namin, Panginoon, at paglilingkuran na walang pasubali. Ikaw magiging number 1 sa aming mga buhay. Ipinagkakaloob namin ang aming mga sarili sa iyo. Isip, salita at gawa. At ang aming buong pagkatao, 100%. Hindi 99, hindi 100%, Panginoon. You want 100%, we give to you 100%. 100%, 100% more. We give unto you our whole being. We give unto you. Ito ang aming binibigay sa iyo. Ito ang aming binibigay sa iyo. We give our 100%. Hallelujah. Karabakosanda yarabakosande. O Ramasanda yarabakosande. Patawarin mo kami, Panginoon, sa nakaraan. Nagpabaya kami. Naging complacent kami. Naging mali ang aming prioridad. Patawarin mo kami, O Diyos. Sa pangalan ni Kristo. Amen at amen. Tinatawag mo po mga